Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbuo ng herniated disc, tungkol sa dahilan ng pagkakaroon ng herniated disc. Ano nga ba ito, ang herniated disc sa gulugot? Ang normal na intervertebral disc ay may dalawang bahagi. Ito ay ang fibrous ring at ang pulposus na nucleus. Ang fibrous ring ay ang panlabas, mas matibay na bahagi. At ang panloob na bahagi ng disc ay ang pulposus na nucleus. Ito ang bahagi na parang espongha, mas malambot na bahagi ng disc. Samantalang ang fibrous ring ay ang mas matibay na bahagi ng disc na siyang humahawak sa panloob na pulposus na nucleus at nagbibigay dito ng tiyak na hugis. Nangyayari ang pag-absorb ng puwersa dahil sa panloob na bahaging ito, ang nucleus pulposus. Ibig sabihin, ang disc ay kailangan para magsilbing shock absorber sa pagitan ng mga vertebra upang ang vertical na bigat na napupunta sa gulugod ay maipamahagi ng pantay-pantay sa buong gulugod sa tulong ng mga intervertebral discs na ito. Ang unang yugto ng pagbuo ng hernia ay ang protrusion. Ang protrusion ay ang pagbabago ng posisyon ng mismong nucleus pulposus nang hindi nasisira ang fibrous ring. Ibig sabihin, ang fibrous ring, itong palabas na bahagi, ay buo pa kapag nagaganap ang protrusion. Ito ang tinatawag na protrusion. Ibig sabihin, ito ay simpleng pagumbok ng nucleus pulposus papunta sa gilid, halimbawa sa ugat ng nerbyo. Ibig sabihin, ito ay natutulak palabas. Natutulak palabas. Anong maaring tumulak dito? Maari lamang itong matulak ng mga katabing vertebra, ang nasa itaas at nasa ibaba na vertebra. Bakit ito nangyayari? Dahil ang presyon na dapat ay pantay-pantay na naipapamahagi sa disc, sa hindi malamang dahilan, ay hindi pantay ang pagkakabahagi dito. Siyempre, palagi tayong gumagawa ng iba't ibang galaw, tulad ng pagyuko ng ulo sa gilid, yumuko at umikot. At sa ilang mga sandali, palaging nangyayari na ang disc ay nakakaranas ng hindi pantay na bigat. Kapag yumuyuko tayo sa isang gilid o sa kabila, ibig sabihin, sa ilang pagkakataon, hindi pantay ang pagkakabahagi ng bigat sa disc. Pero parang may tiyak siyang lakas at kayang tiisin ang ganitong bigat. Pero kung nangyayari ito na may dagdag na bigat, halimbawa may buhat sa kamay o barbell sa balikat, o kaya biglang galaw, tulad ng pagkadapa na may pag-ikot. Dagdag pa, kung may paninigas ng kalamnan sa oras na yon, pag-ikot ng mismong buto sa likod, o bahagyang pagkakadislocate. Sa ganitong kaso, maaring masugatan pati ang panlabas na bahagi. Ibig sabihin, ang punto ay kapag biglang nagbago ang pressure sa intervertebral disc, o kaya naman ay matagal na maling pressure ang naipapataw sa intervertebral disc. Nangyayari ito kapag pantay ang lumbar lordosis at mali ang pwesto ng balakang, kaya nalilipat ang bigat mula sa lahat ng lumbar vertebra papunta sa vertebra na nasa ibaba. Ganito rin sa leeg. Kapag pantay ang cervical lordosis, mas napupunta ang bigat sa mga mas mababang disc sa cervical spine na unti-unti ring nasisira dahil dito. Ibig sabihin, maaring unti-unti o biglaan dahil sa pinsala ang pagbuo ng protrusion o hernia. Ang unang yugto ay protrusion, kung saan ang nucleus pulposus ay umuumbok sa isang direksyon. Maaring papunta sa ugat ng nerbiyos o spinal cord. Maaari itong mangyari. At ang pangalawang yugto? Ang pangalawang yugto? At syempre, ang mismong hernia ay nangyayari kapag napupunit ang fibrous ring na may sariling lakas din. Ibig sabihin, napupunit ang mga hibla nito o nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng fibrous ring. Dito, nagkakaroon ng depekto sa fibrous ring. At itong nucleus pulposus, nagsisimula lang itong lumabas dahil sa pressure na hindi ko alam ang eksaktong mga numero, pero malakas talaga. Dahil sa pressure na ito, itong pulpus nucleus ay lumalabas palabas. Sa kasong ito,
lalong tumitindi ang pressure sa nerve root dahil sa dagdag na pressure sa ugat. At kung sa unang kaso ng protrusion, ang karagdagang paggalaw ng nucleus pulposus ay napipigilan ng buong fibrous ring. Dito, hindi na ito nangyayari. Dito, kung gaano karami ang naitutulak ng nucleus pulposus, ganon din karami ang lumalabas palabas. Sa kasong ito, lumilitaw ang neurological na sintomas dahil naiipit ang ugat ng nerbyo. Ano ang ugat ng nerbyo? Ang ugat ng nerbyo ay nasa loob ng gulugod. Sa spinal canal, dumada ng spinal cord, at mula sa spinal cord, sa pagitan ng bawat buto ng gulugod, ay may pares ng spinal nerve roots na pagkatapos ay naghahati-hati sa kani-kanilang mga nerbyo. Bawat ugat ng nerbyo ay may sariling sona at antas ng inervasyon. Lumalabas ang mga ito sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Ang ugat na ito ay tuwirang pagpapatuloy ng spinal cord na nagiging particular na nerbyo. Halimbawa, karaniwang nasa ika-4 at ika-5 disc ang mga hernia. Halimbawa, ang ugat na ito ay bumubuo ng sciatic nerve. Nakikilahok ito sa pag-innervate ng gluteal na kalamnan, piriformis na kalamnan, mga extensor ng hita, at posterior tibial na kalamnan. Ito mismo ang mga kalamnan na madalas na mahina. Pero ano nakakatulong dito? Nagsisimula ang katawan mismo na gumawa ng paraan. Paano nga ba ito makakatulong sa ganitong sitwasyon? Ibig sabihin, ang nucleus pulposus na ito, dapat laging nakahiwalay ito. Dapat itong nasa loob ng fibrous ring at kapag ito ay napunit at lumabas sa labas, mabilis na namamaga ang bahagi ng nucleus pulposus. Ibig sabihin, sa bahaging ito agad, nagsisimula ang proseso ng pamamaga. Nangyayari ang proseso ng pamamaga doon para sirain ang bahaging ito ng nucleus pulposus. Ibig sabihin, ito ay tinuturing na parang antigen. Parang banyagang ahente na gustong sirain ng katawan. At kaya dito, sa paligid ng bahaging ito ng lumabas na nucleus pulposus, agad na nagkakaroon ng proseso ng pamamaga. Kailangan ito para alisin ang bahaging ito ng nucleus pulposus. Iyon ang nangyayari. Ibig sabihin, dahil sa proseso ng pamamaga, isang bahagi nito ay parang nasisira. Sa madaling salita, tinatanggal ng pamamaga ang nucleus pulposus na ito. Pero anong di maganda rito? Ang problema ay, sabay na nangyayari ang pamamaga. At sa ugat na ito, maaring lumipat doon ang pamamaga. At kapag nangyari yon, magkakaroon ng radiculitis. Ibig sabihin, ito ay pamamaga mismo ng ugat ng nerbyo. At sa kasong ito, mas lalala pa ito. At pagkatapos ng proseso ng pamamaga, dito nabubuo ang proseso ng pagdikit-dikit ng mga tissue. Pero dahil sa pamamaga na ito, nangyayari ang pagkasira ng nucleus pulposus. Ibig sabihin, maari itong tuluyang masira. Pero ang dahilan kung bakit nabuo ang lustus na ito ay hindi nawawala. At kaya nangyayari na, halimbawa, sa loob ng isang buwan, nasisira ang 1 milimetro, 2, 3, sige. Pero sa parehong buwan, ganun din karami o baka mas marami pa ang naitutulak palabas. Dahil ang dahilan kung bakit itong bahagi ng nucleus pulposus ay lumabas ay hindi talaga nawawala kung walang gamutan. Ibig sabihin, paulit-ulit, isang bahagi ng disk ang lumalabas. Yung isa naman ay nasisira. May lumalabas, may nasisira. Ganito ang buhay ng tao. Minsan gumagaan ang pakiramdam niya, minsan naman lumalala. Nangyayari talaga yan. Ano pa pwedeng mangyari kung walang gamutan? Ano ang mangyayari kung may sequestration sa hernia? Ito ay ang pagkakahiwalay ng bahaging ito. Una, nagkakaroon ng paghihiwalay. Ibig sabihin, nawawala ng koneksyon ng isang bahagi ng hernia sa natitirang pulpus nucleus. Karaniwan, ito nangyayari sa medyo malalaking hernia, kung saan ang hernia ay parang nakabitin at nakasabit sa ibabaw ng mas mababang vertebra, sa ibabaw ng katawan ng vertebra. Sa ganitong kaso, nangyayari na nawawala ang koneksyon sa pagitan ng pulpus nucleus at ng isang bahagi ng mas mataas na hernia. At pagkatapos,
Maari itong maputol at magsimulang gumalaw-galaw na nagdudulot ng iba't ibang sintomas. Sa ganitong kaso, ginagamit na talaga ang kirurgikong paggamot kapag tuluyang naputol. Dahil kadalasan, kapag ito ay naputo na sa isang bahagi, mas malakas na nitong naipit ang ugat. Kung dito ay may natitira pang reserba, may natitira pang puwang, ibig sabihin itong ugat, may espasyo pa siya para kahit papaano ay makapamuhay pa rito. Kapag naputol ito, kadalasan ay tuluyang naipit at nakakaroon ng iskemya sa ugat ng nerbyo, kung saan naipit ang mga ugat ng dugo ng ugat at unti-unti itong namamatay. Paano? Sa anong paraan ito? Paano nga ba talaga ito nangyayari? Paggamot ng luslos sa pamamagitan ng operasyon. Operasyon, isa sa mga paraan ng pag-opera. Ngayon, ang pinakamadalas na ginagamit dito sa Russia ay ganap na tinatanggal itong buong nucleus pulpos. Talagang kinakayod palabas ang lahat nito. Sinubukan nilang gawin ng iba't ibang operasyon, pati ang pagtanggal ng bahagi ng nucleus pulposus. Pero pagkatapos ay muling napupunit ang fibrous ring at muling lumalabas ang parehong hernia. Sinubukan din nilang tanggalin ang fibrous ring, maglagay ng kung ano man doon, tulad ng implant. Hindi rin ito tumatagal. Sa huli ay lumalabas din. At sa huli, ang pinakasimpleng paraan, ngunit pinaka-epektibong paraan, ay napatunayan ang paggamot sa pamamagitan ng operasyon. Maaaring may mas bagong paraan na yon. Pero sa ngayon, ito pa rin ang pinakagamit sa Russia. Kinakayod lang palabas ang buong nucleus pulposus at tapos na. Bumababa ang tahas ng mismong intervertebral disc. Nakakaroon ng limitasyon sa paggalaw ng intervertebral joint sa pagitan ng mga vertebra dahil nababawasan ang taas ng disc. Pero ang maganda, wala nang lalabas pa sa labas. Ang problema naman, pagkatapos ng ilang taon, sa mga katabing disc ay lumalabas din ang parehong uri ng luslus dahil sa limitadong paggalaw ng segmentong ito ng gulugod. Tumataas ng husto ang bigat na dinadala ng ibang disc, kaya nagsisimula silang masira. Ano ang prinsipyo ng paggamot ng luslus sa disc nang hindi dumadaan sa operasyon? Hindi namin sinasabi na pwedeng gamutin ang luslus ng disc kung walang sintomas. Malinaw na hindi yon ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, ano ang ginagawa? Karaniwan ng isang tao na may luslus ng disc, sa umpisa, ginagamot siya ng anti-inflammatory na gamot. Ang pangunahing paggamot ay nakatuon sa pagtanggal ng maga at inflamasyon na ito. At nangyayari ito, minsan matagumpay, minsan hindi. Kung walang epekto, ipapadala siya sa operasyon matapos ang ilang buwan at magdedesisyon ng neurosurgeon at pasyente kung gagawin ng operasyon o hindi. Ano ang prinsipyo ng paggamot ng luslus ng walang operasyon? Hindi lang basta sintomas ang tinutugunan, kundi talagang natatanggal talaga ito. Ang ibig sabihin, doon sa bahagi ng luslus na lumabas, wala ka talagang magagawa. Ganun talaga. Hindi ito maayos agad-agad. Wala ka nang magagawa pag lumabas na siya. Hindi mo na siya maibabalik. At anong pwede nating gawin? Pwede nating gawin na ang bahaging ito ng nucleus pulposus ay hindi na muling matutulak palabas. Iyan lang talaga ang pwede nating gawin. Paano ito gagawin? Kailangan nating pantayin ang pagkakabahagi ng bigat sa mga katabing disc. Ibig sabihin, bawasan ang sobrang bigat dito sa intervertebral disc na kung saan lumabas ng luslos. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapatatag ng balakang. Halimbawa, kung ang luslos ay nasa bandang ibaba ng likod, pagpapatatag ng balakang, pagpapatatag ng mismong lumbar na bahagi ng gulugod, at lahat ng kalamnan na nagpapatatag sa lumbar na bahagi ng gulugod. Dito, hindi lang basta palalakasin ang lahat ng kalamnan. Dapat hanapin ang mahina at hindi gumagana, at ibalik ang tamang paggana nito. Bawat isa sa kanila ay may sariling dahilan kung bakit hindi gumagana. Halimbawa, ang gluteal na kalamnan ay maaaring may problema sa innervation, maikli ang piriformis o maluwag ang sacroiliac na kasukasuan. Bawat kalamnan ay may sariling dahilan. At pagkatapos lamang ito, dapat simulan ang pag-ehersisyo nito. Ibig sabihin, ano nga bang ginagawa natin? Pinapatatag natin.
ang lumbar, o kaya cervical na bahagi ng gulugod gamit ang mga kalamnan. Pinakamahalaga dito ay ang mga kalamnan. Dito ang gulugod ay hinahawakan ng mga kalamnan. Pinakamahalaga, dapat silang lahat ay gumana ng pantay at balanse sa isa't isa. Hindi dapat mangyari na ang isa ay mas malakas at ang isa naman ay mas mahina. Hindi dapat magkaroon ng sobrang ikli o mahihinang mga kalamnan. Para mabawasan ang labis na bigat sa intervertebral disc na ito. At bilang resulta nito, huminto ang paglabas ng nucleus pulposus na ito palabas. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, kung halimbawa kalahating sentimetro, ang luslus ay 5 milimetro, sa loob ng kalahating taon ay tuluyang dumiit ito. Kailangan ng humigit kumulang kalahating taon para magkapiklat ang fibrous ring na ito. Ibig sabihin, kung walang bagong bahagi ng pulpus nucleus na lumalabas, ang nangyayari ay unti-unting nawawala ang lumabas na bahagi, at ang bahaging ito ng disc ay muling naghihilom. Dito nabubuo ang peklat. Ibig sabihin, ang luslus ay bumabalik sa protrusion. Nagkakaroon ng kabaliktarang proseso. Ibig sabihin, muling nabubuo ang protrusion dito. Sa simula, simpleng umuumbok lang ang fibrous ring kasamang pulpus nucleus. At dito, nabuo na ang peklat. Ganitong proseso ang makikita sa mga larawan kapag sinusubaybayan sa paglipas ng panahon. Pagkatapos alisin ang instability, asymmetry ng mga kalamnan, at ang pinakamahalaga pa, na ibalik ang wastong pattern ng paggalaw. Dahil ang pinakamalaking bigat o pressure ay hindi lang nangyayari kapag nakaupo o nakahiga ka, kundi ang pinakamalaking bigat ay nangyayari habang naglalakad ka sa bawat hakbang. Yung nakaraang video ay tungkol sa kalamnan ng baywang. Hetong malakas na kalamnan ng baywang dito. Kung ang isa ay gumagana habang naglalakad, pero ang isa naman ay hindi gumagana. Nagkakaroon ng hindi pantay na galaw ng gulugod. At ito ay nagdudulot ng paulit-ulit na pinsala sa disc, lalo na sa loob na bahagi ng pulpus nucleus. Yung loob ng disc, yung pulpus nucleus, ay naitutulak palabas, naitutulak palabas, naitutulak palabas. Kaya bihira lang ang mga ganitong kaso. Marami ang natataka kung paano magagamot ang hernia nang walang operasyon, hindi ito magagamot ng iniksyon, hindi rin ng tableta. Dito, kailangan talaga ang lahat ito. Komprehensibong programa, hindi naman sobrang laki, pero kailangan talagang gawin ang lahat ng ito para tuluyang mawala ang problema.